Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapamuso and welcome po sa ating prayer meeting. At bago pa tayo magsimula, meron po akong nais na i-share na laro namin nung kami ay bata pa. Ang tawag po dito ay sumigaw ng pabulong. Sumigaw ng pabulong. Di ba ang weird? Kasi hindi siya magka-connect, magkasalungat siya. Normally, when we say sumigaw, ito po ay naririnig at malakas. Kabaliktaran po siya ng pabulong na mahina at hindi naririnig. Bagamat may mga bulong na naririnig dahil malakas ang boses ng bumubulong. At mapapasabi na lang tayo na, bumulong ka pa, narinig ko rin naman. But nevertheless, ang gusto na palang ipagawa sa akin ng kalaro ko noon ay isigaw mismo yung word na pabulong. So, bigyan natin ng justice. Let's do this. In 1, 2, and 3. Pabulong! At ganyan din po minsan sa ating pananalangin. Hindi kailangang i-tell aloud para marinig. Dahil minsan, sapat nang ibulong natin ito sa Kanya. Ayan. Tignan po natin yung karanasan ng isang unnamed woman na matatagpuan po natin sa Mark chapter 5, verses 25 to 29. Sabay-sabay pating basahin in 1, 2, and 3. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Last verse po, 29, agad gang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. So pagpapala po mula sa pagbasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Mabuting Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na kami ay makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na muli, Panginoon po, Lord God, kami makarinig, Panginoon, ng powerful message, Panginoon, na mula po sa iyo, Lord God. Aking dalangin, Panginoon, itago mo, Panginoon, iyong lingkod sa iyong likuran. Ikaw po ang magpakahayag. Matuto po kami, Panginoon, sa aming maririnig. Buksan mo po ang aming puso at isipan sa iyong salita. Maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. So ayun mga kapamuso, sa ating pagpapatuloy, tignan natin na mabilisan yung kalagayan ng babaeng ating pinag-uusapan sa oras pong ito. So una, meron siyang chronic bleeding. So hindi po siya ordinaryong pagdurugo lang na tumatagal ng 1, 2, o 3 araw. Sabi sa Bible, 12 taon na niyang nararanasan ang pagdurugong ito. At sabi sa Jewish law, siya po ay kinukonsider na ceremonially unclean. So lahat po ng kanyang mahawakan, lahat po ng kanyang madikitan ay may tuturing na rin na madumi. So pwede din isipin na may kalakip o may kaakibat na parang sumpa yung kanyang sitwasyon. Imagine, madikit ka lang or mahawakan ka lang niya, ituturing ka na rin na marumi nung panahon nila. Pangalawa, naubos ang lahat ng kanyang ari-arian at lalong lumala ang kanyang lagay. May kita po natin, sabi sa Bible, maraming doktor ang tumingin sa kanya, ang sumuri. Marahil ito po yung cost. Kaya naubos yung kanyang mga ari-arian. Maybe, pinambili niya ng gamot, pinambayad niya ng professional fee, kung meron na, nung panahon yun, pamapamasahe niya mula sa kanyang tahanan, papunta sa ospital, at marami pang iba. Ang kalungkutan nga lang po, hindi po siya gumaling, at lalong lumala pa yung kanyang sitwasyon. So, nakaka-stress po yun, no? Imagine na financially drain ka na, tapos physically may nararamdaman ka pang sakit na malala at hindi ka pa gumagaling. Talagang masakit sa ulo po yung ganong sitwasyon. Naalala ko po yung kwento ng aking kaibigan na yung papa niya ay na-dialysis. Alam niyo ba sa Pilipinas, dialysis daw po ang tinatawag nilang pangmayamang sakit. Nung hindi pa po nag-undergo yung kanyang papa sa ganong procedure, masagana po yung kanilang pamumuhay. Magandang bahay nila, bigay lahat ng gusto, bigay lahat ng luho. Pero dumating yung pagkakataon na kailangang i-dialysis yung kanyang magulang o yung kanyang papa dahil sa nararanasang sakit. So doon unti-unti nawala yung kanilang mga ari-arian. Nagsimula pa doon sa
paborito niyang motor, hanggang sa naibenta nila yung share nila sa negosyo, tapos yung bahay nila noon, isinanglan nila sa bangko, at dahil hindi nila matustusan pa yung pagbabayad sa monthly amortization sa bangko, narimata yung kanilang buong property. So titignan po natin, no, kapag matinding sakit po talaga ang dumako sa ating katawan o ating naranasan, uubusin po talaga nito yung lahat ng savings natin, lahat ng pinaghirapan natin, masusunog na lang sa isang igla. So sa ating panahon, ano ba yung lumalarawan sa kalagayan ng unnamed woman? So number one, may mga bahagi ng ating buhay na magpahanggang ngayon ay nagdurugo pa rin. Hindi siya literal na dumudugo o nagdurugo kasi hindi naman siya nakikita, pero nararamdaman. Magbibigay lang po ako ng tatlong bahagi ng ating buhay. So number one, nasaktang damdamin. Ito po yung mga pagkakataong tayo po ay na-offend, nagawan po tayo ng kwentong hindi totoo, nasabihan tayo ng masasakit na salita, pinahiya tayo in public, pinagalitan tayo in public, at marami pang iba na nasaktan po yung ating ego. Talagang tumatak siya sa ating isip na tatandaan ko ang araw na to, na hindi ko to makakalimutan itong nangyari sa akin. Kumbaga dinibdib ng lubusan, ipinagkatago-tago sa kaloob-looban ng ating pagkatao. So yung pangalawa naman po, yung mga natapos na relasyon, halimbawa pagkakaibigan. Kung halimbawa meron po tayong super close friend, or may tuturing na best friend, simula pa nung kinder, hanggang sa tayo ay magtrabaho. Kumbaga, may tuturing na kayong magkapatid, di ba? Halos magkakamukha na kayo, dahil kayo magkasama. But eventually, dahil may mga pagbabago sa paligid, mga pananaw natin sa buhay, mga paniniwala, nagkakaroon minsan ng conflict, at minsan para na lang hindi lumala ang sitwasyon, mas pinipili na natin magkaroon ng mag-FO. Yung FO stands for friendship over. So, parang tatapusin na lang yung ating pagkakaibigan para hindi na lang lumala yung sitwasyon. Pero kung tayo po yung tipo na may sentimental value or mapagmahal po sa kaibigan, didibdibin po talaga natin iyon. At yung pangatlo po, kung yung una, tayo po yung nakasakit, tayo po yung nagawa ng masama, kabaligtaran naman po ito ng pangatlo, tayo naman po yung naka-offend sa ating kapwa. At kapag tayo nakagawa ng hindi maganda sa ating kapwa, lahat pag di naman sinasadya talaga, no, nagkakaroon tayo ng guilt feeling na ating dinidibdib din yun, kinikimkim natin, nagkakaroon tayo ng pagsisisi, at parang dumating sa punto minsan na hindi natin mapatawad, no, yung ating mga sarili. Sa point number 2 naman po, kung yung babaeng nabanggit ay nawala ng mga ari-arian at lumala yung kanyang sakit, sa point number 3 naman po ay nauubos ang ating oras, lakas at panahon sa pananatili sa masakit na sitwasyon. Di ba po ang oras, lakas at panahon ay mituturing din po na kayamanan, na kapag ito po ay nawala, mahirap na po itong maibalik. And eventually, kapag tayo nanatili sa ating masakit na sitwasyon, pag lagi nating minumuni yung nangyari sa atin, na na-offend tayo, nasaktan tayo, etc., etc., mas lumalalim po yung sugat sa katagalan. At nagiging negative na ho ang tingin natin sa paligid. Hindi po tayo nagiging productive. Hindi tulad noong mga panahon na okay pa po ang lahat. At tignan naman po natin ngayon ang ating matututunan mula sa kanyang karanasan. Una, sikaping lumapit kay Jesus, gaano man kahirap ang ating kalagayan. Sabi sa Mark 5:26a, hirap na siya sa sakit na iyon. So hindi po natin ma-identify yung level of pain o yung hirap na kanyang nararanasan dahil sa sakit na kanyang iniinda. Pero kung titignan po natin sa Matthew 9:20, sabi po doon sa huling bahagi, at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. So pwede po natin isipin na siya po ay halos gumagapang na sa hirap na kanyang nararanasan. So ano pa ba yung patunay na talagang nagsikap siya na makalapit kay Jesus? Sabi sa verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. So di ba yung eagerness niya na makalapit sa ating Panginoong Jesus, talagang nakipagsiksikan siya. Normally, pag nakipagsiksikan, andyan yung mababalya ka, masisiko ka, mauuntog ka, halos magkapalitan kayo ng muka.
Pero lahat yun, tiniis ng unnamed woman. Pwede pa nga, baka naapak-apakan na siya eh. Dahil kung titignan natin ulit yun sa Matthew 20 na halos gumagapang na siya, no? Pero lahat yun, tiniis niya para lang makalapit sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Kasi meron siyang hope. Tandaan po natin sa mga noonang verse, sabi doon, maraming doktor ang tumingin sa kanya pero hindi siya napagaling. Ang pinangahawakang hope ng babaeng ito ay yung sa unang bahagi, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Marahil, nakarating na sa kanya yung balita na si Jesus ay gumagawa ng himala. Dahil himala na lang talaga ang kanyang kailangan para mahitigil na or matapos na yung pain na kanyang nararamdaman. Kasi hindi na siya mapagaling ng mga doktor eh. Hindi na siya mapagaling ng gamot. Himala na lang ang kanyang kailangan. At yun yung pinangahawakan niya. Kaya talaga nagsumikap siya na lumapit sa ating Panginoong Hesus. So mga kapamuso, gaano man kahirap po yung ating kalalagayan, napapadapaman tayo o pinapadapaman tayo ng mga problema, tignan natin, tularan natin ginawa ng unnamed woman. Sinikap niyang gumapang papalapit sa ating Panginoong Hesus. Kasi naniniwala siya na yun ang Diyos na gagawa ng himala, na yun Diyos na tutulong sa Kanya, na yun Diyos na magbibigay sa Kanya muli ng panibagong lakas. At sa ating mga kinakaharap, tanging si Jesus lang po ang ating kailangan para po tayo ay makalampas sa anumang sitwasyon na ating kinalalagyan sa mga panahong ito. So mga kapamuso, laban lang ho tayo, move forward po tayo lagi para sa ating Panginoong Jesus. At pangalawa po, yung ginawa niya ay bumulong tayo ng panalangin ng may pananampalataya kay Jesus. Sabi sa Matthew 5:28-29, sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. So subukan po nating i-rephrase yung sinabi ng unnamed woman. Sabi natin, kahit hindi niya ako mapatungan ng kamay, kahit di niya ako makita ng harapan o makausap ng mukaan, mahawakan ko lang yung damit niya, gagaling na ako. At ganun, yun nangyari. Sabi sa huling bahagi, agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Ganun niya nilakipan ng pananampalataya yung kanyang ibinulong na panalangin ng kanyang isip na kahit yung damit lang yung mahawakan niya, siya ay gagaling. At in-honor ng Lord yung panalangin yon ng babae. Sabi sa verse 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. So tandaan po natin, prayer plus faith is equals to miracle. Bagamat pagpapagaling ang binigay ng ating Panginoong Hesus dito, ipinakita rin niya na in-honor niya yung bulong na panalangin ng babaeng ito na mahipo lang yung kanyang damit at siya ay magkakaroon na ng kagalingan. Nais ko po magtapos sa isang illustration na ito. Sana nakikita nyo na po, no? Sabi dyan, Dear God, tapos, tears, 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 tears. Amen. Matagal ko na po itong hinahanap tong picture na to at salamat sa Panginoon ng itong mga huling araw na i-google ko po siyang muli. Kaya feeling ko magandang illustration po ito, no? So, naranasan na po ba natin yung ganyang situation na magsusulat tayo sa ating journal or devotional notes o kaya magkakaroon tayo ng prayer time with the Lord. Hindi pa lumalapat yung ballpen dun sa ating notebook, umiiyak na tayo. Nasaya pa lang natin, Dear Lord, Lord Jesus, naiiyak na tayo. Kasi yun yung mga panalangin na hindi natin kayang masambit dahil sa sobrang bigat. Kaya yung mga luha na lang natin nagre-represent ng mga nais nating sabihin sa ating Panginoon. Pero kagandahan po dyan, no? Kahit ang bigat-bigat tignan ng litrato, na parang siguro mga tears of pain, yan. Tinapos pa rin yung sulat ng Amen. Bakit? Dahil alam nating naniniwala tayo na tanging ating Panginoong Hesus siya yung una nakakaintindi at nakakaunawa ng ating sitwasyon. Sabi nga sa isang quotation, silent prayers hit differently. When no one else understands, God does. So, iwasan po nating sabihin na, wala nakakaintindi sa akin. Wala, hindi nyo ako naintindihan. Meron po. Si Jesus po, naintindihan niya po yung ating sitwasyon. At naniniwala po kayo mga silent prayers natin. Andyan po talaga yung mga pinakamabibigat na mga dalangin natin, mga iyak natin sa ating
Panginoong Jesus. At yun po yung magandang ilapit natin sa Kanya. Once in a while, di ba? Tulad sa ko po kanina, hindi naman kailangan ital aloud lagi ang prayer. Hindi naman kailangan sobrang lakas para marinig niya. Minsan sapat nang ibinubulong na lang natin ito sa Kanya. Kasi yun, sapat na yun para marinig niya yung mga iyak ng ating puso. At bilang ating conclusion po, bilang ating pagtatapos, lumapit tayo palagi kay Jesus, mahirap man ang ating kalagayan, at mabigat ang nararamdaman, dahil kahit ang mga bulong nating panalangin or silent prayers na may kalakip na pananampalataya ay kaya rin niyang marinig or kanya ring naririnig. So yun mga kapamuso, lagi nating lakipan ng pananampalataya ang ating bawat panalangin, mapalakas man yan or mapabulong. Tandaan po natin ang Diyos ay lagi at handang makinig, handang tumugon, handang umabot sa bawat isa sa atin. Ang ating dapat natin gawin, lumapit lagi sa Kanya ng may buong pagpapakumbaba. Manalangin po tayo. Mahabaging Diyos, maraming salamat po, O God, sa aral pong ito, Panginoon Diyos, na aming natutunan, napakinggan. Salamat, Panginoon, dahil kahit yung mga hindi po namin ibabanggit na panalangin sa'yo, ay inaabot mo, Panginoon Lord God, dinidinig mo, Panginoon Diyos. Bigyan mo po kami lagi, Lord God, ng kalakasan, Panginoon po, Lord God, kahit mabigat po, Panginoon, yung aming sitwasyon. Kami po, Panginoon Lord, maging malakas dahil ikaw po yung pinanggagalingan po nito, O God. Tulungan mo po kami na magtiwala sa iyo ng lubos at iasa po namin ang lahat dahil ikaw po ay makapangyarihan, higit, Panginoon po, Lord God, sa ating mga pangangailangan. Salamat po, O Diyos, sa comfort na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ikaw po ay maghari, ikaw po ay magliwanag, Panginoon, pa sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa iyong matyagang paikinig sa aming mga panalangin. Salamat po, purihin ka sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga pamuso. God bless po.